Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa laing higayon nga mag-churches fellowship ta. Bayo-bayo mga igsoon karong gabi. Kay balo na mo ang topic nga atong isgutan katong sa gigamit sa mga brothers sa International Training for Elders and Responsible Ones. Atong basahon ang general subject una sa English. Amen. Being a vessel unto honor, a fully equipped man of God, by being empowered in the grace which is in Christ Jesus, to fully accomplish our ministry in the unique ministry of God's economy. Grabe yung title lang, perting taasa mga igsoon. No, kita rin yung recovery nga mag-meeting ang title pa lang. Perting ang taasa. Amen. Cebuano. Amen. So kining nga mga kining general subject karon gikan gihapon ni sa basahon sa una ug ikaduhang Timoteo. No, sa gisulti sa atong mga brothers nga sa pito ka pista sa kada tuig, ang unang piyesta gyud is katong Chinese New Year Conference. No, so ang gisgutan nato sa Chinese New Year Conference gikan gihapon sa una ug ikaduhang Timoteo. Labi na sa 4 city, I have fought the good fight, no? Fighting the good fight, finishing the course, and keeping the faith. No? So karon, being a vessel unto honor. No? So related lang siya, no? Kay katumoy una, kanimoy ikaduha, no? Nga pagpamulong sa pito ka mga piyesta. A fully equipped man of God, being empowered in the grace which is in Christ Jesus, to fully accomplish our ministry in the unique ministry of God's economy. No, so narita karon sa message 1, no? Message 1. Hinaot nga natay mga talamdan tanan, no, or material. No, katong mga wala ka palit, sorry ra gyud kay limited raman ang atong order pod good. Amen. So anita sa message 1 mga igsoon, no? Atong dunganan ang title English ug Cebuano. Amen. Living in the reality of God's eternal economy for its fulfillment by building up a habit of exercising our spirit, fanning our God-given spirit into play. Okay, so nagisgot ni siya sa pagkinabuhi. No? Our message 1 is about living, no? Which is our living. Unsa man matanga sa pagkinabuhi ang dapat natong ikinabuhi, kini dapat mao ang pagkinabuhi sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Praise the Lord. So dapat kuno ang atong pagkinabuhi naagyod sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios for its fulfillment. No, so very crucial ang atong living mga igsoon. Kaya ang atong living mao di ay ang mo fulfill, mao di ay ang mo tuman sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Amen. So nagisgot ni sa pagkinabuhi nga motuman sa pamatigayon sa Dios o kana nga pagkinabuhi dapat naa sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Unsaon man nato ni sa pagkinabuhi nga mana sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, kinahanglan kuno ta mag-build up og habit. Unsa na sa Bisaya? Magbatasan. No? Sa English na mag-build up. Sa to pa magtukod ka og pagbatasan, no? Pinaagi sa pagbansay sa atong espiritu. No? Fanning our God given spirit, no, atong paypayan ang hinatag sa Dios nga espiritu nato hangtod nga kini mo dilab. Amen mga igsoon. So ang pinaka first word diri is living. No, nagisgot ni sa atong pagkinabuhi.
No, so ang basahon sa Timoteo, una nagpakita nato nga si Pablo sa 1 Timothy 1:16, nayon siya nga siya pattern sa mga magtotoo. No, sumbanan siya sa mga magtotoo. Unya sa unang Timoteo 4:12, nga gidasig po niya si Timoteo nga mahimong pattern pod nganha sa mga magtotoo. Unya sa 2 Timoteo, makita nato ang basahon sa 2 Timoteo, nagpakita ni siya kuno sa hingpit nga picture, no, the full picture of a pattern sa usa ka sumbanan. So, makita nato mga igsoon, nga maghisgot ka og pattern, doon na siya kalabutan sa pagkinabuhi. So, ilabi na sa panahon sa degradation of the church, no? Sa 1 and 2 Timothy, sugod na pagkadaot ng iglesia, importante kaayo ang sumbanan. Amen mga igsoon? Dili gani ang doktrina gyud ang una, kundi ang pattern, ang sumbanan. So gipresent ni Paul, no, nga sila nga mag-alagad sa Ginoo sumbanan. Siya sumbanan, si Timoteo sumbanan. Unya gipakita nila unsa nga matang sa pagkinabuhi ang ilang gikinabuhi. Sa 1 Thessalonians 1:5, no, ningon si Paul sa mga Thessalonica, you know what kind of men we are among you. Nasayod mo kung sa aming matanga sa mga tao diha sa inyong taliwala. Amen. So, kini nagpakita nga alang nila ni Pablo ang pamatigayon sa Dios. Dili lang butang nga ilang gitudlo, kundili butang nga ilang gikinabuhi. Amen mga igsoon? So for them, God's economy is not just a concept, no? Dili lang siya teaching, dili lang siya doktrina, kundili ang pamatigayon sa Dios. Ang walay katapusang pamatigayon sa Dios nahimong realidad diha sa ilang pagkinabuhi. Amen mga igsoon? So, salamat sa Ginoo, no? Nga naani nga mensahe mapahinumduman ta, kinahanglan ta sa ingon ini nga pagkinabuhi aron matuman ang walay katapusang pamatigayon sa Dios. So, ang Roman numeral 1, usa lang ni siya kapag handuraw o pag-review, no? Kung unsa ang pamatigayon sa Dios. Atong dungan nagbasa sa Bisaya ang Roman numeral 1. Amen. 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 So, kani usa ka mayngon ta sukaranon, no, nga definition kung unsa ang walay katapusang pamatigayon sa Dios. Of course, ang word nga pamatigayon or economy gikan sa Griego nga oikonomia. Oikos nomos. Ang oikos nagpasabot og unsa man? House, balay. Ang nomos, law or administration, no? So, kana ang iyang basic nga definition. So, diri gipakita na ang pamatigayon sa Dios, way katapusan niyang pamatigayon, mao ni ang iyahang panimalaynon nga administrasyon. Aron mo dispense, mo paambit sa iyang kaugalingon diha ni Kristo ngadto sa pinili niyang katawan, aron makabaton siya og balay nga magpadayag niya. So, mao gini ang gitinguha sa Dios. Hallelujah! Gusto gid siyang mo paambit sa iyang kaugalingon nga hinato mga igsoon. Aron unsa man, aron mahimo tang balay nga magpadayag niya. O kining balay mao ang iglesia, the body of Christ, lawas ni Kristo. So ang walay katapusang pamatigayon sa Dios mao iyang walay katapusang plano, o ang iyang justong pagpaambit mao ang paagi nga iya kining matuman, kining mao nga plano. Amen mga igsoon. So salamat, no, nga kita sa payuli sa Ginoo pinaot klaro kayo ni mapatik ni nato nga pananahon nga atong Dios do na siya tinguha
nga mapadayag ang iyang kaugalingon. Unya, unsa may paagi nga siya mapadayag, pinaagi sa pagpaambit sa iyang kaugalingon nga na sa iyang mga tinubos o pinili nga mga katawhan nga mao kita, o pinaagi sa iyang pagpaambit, hallelujah, mapadayag siya pinaagi nato mga igsoon. Okay, sa letter A, ningon siya, Christ is the center, circumference, element, sphere, means, goal, and aim of God's economy. In fact, all the contents of God's eternal economy are simply Christ. Hallelujah! So di ginato kalimtan, magisgot ganit nagpamatigayon sa Diyos. Ang sentro, ang elemento, circumference, sphere, means, tanan mga igsoon, walay lain, mao lamang si Kristo. Now, so, dapat maklaruhan tanini, mauni ang sentro sa pamatigayon sa Diyos. So, kinahanglang mabuksan ang atong mga mata, no? Sa Luke, usa sa referensya diya, sa Luke 24, 44 to 45, no? Ang Ginoo gibuksan niya ang ilang mga hunahuna, no? Sa mga tinunan aron sila makasabot sa balaang kasulatan. Sa Mateo 17:5, no? Kalabot ni sa katong Mount of Transfiguration, no? Sa dihang ang mga tinunan nakakita sila nga dito na usab ang dagway sa Ginoo, ipakita si Moises, ipakita si Elias, nadasig si Pedro, nagsugod sa Ginoo, magbuhat ta og tulo ka mga balong-balong, no? Usa para ni Moises, usa para ni Elias, o usa para sa kang Hesus, no? Pero dunay panganod, unya nagsulti nila unsa man, this is my beloved Son, in whom I have found my delight. No? Dito sa pagbautismo niya, doon na po gisulti sa mani. No? Pero taman ra, of whom I have found my delight. Pero sa 17, maura nga pagpanulti, pero doon ay sumpay. Hear him! Paminawa siya. Amen mga igsoon. That means, ay nagpaminaw ni Moises, ay na paminaw ni Elias. Kalimti na sila. This is my beloved Son. Paminawa siya. So sa letter B, ningon, unless we know God's economy, we will not understand the Bible. The central subject of the Bible is the economy of God. And the entire Bible is concerned with the economy of God. So salamat sa Ginoo nga kita, nga mga tao, dili lang nahigugma sa Biblia. Nagbasa ta sa Biblia, pero nakakita pagyud ta sa pamatigayon sa Dios. Daghan kayong mga tao ron nagbasa Biblia, nagtuog Biblia. Pero kung dili kuno nimo makita kining panan-awon sa pamatigayon sa Dios, bali wala tanan mga igsoon. Di ta kasabot sa Biblia, no? O bisan gani ang atong tawhanong pagkinabuhi mga igsoon, bali wala kung wala ta makasabot sa pamatigayon sa Dios. Now, so dire sa Job Kapitulo 10, versikulo 13, no, gisgutan sa speaker nga si Job, no, at that time napasol siya, no, naglibog siya, no, kay nga naman siya usa ka matarong nga tao, no, matinumanon siya sa iyang pagsimba sa Dios, paghalad sa Dios, pero midangat niya ang hilabihan nga kalamidad. Amen, sa iyang kinabuhi. Busa si Job na tingala, nga naman, bisa ng iyang mga higala, na tingala po. No, ilag yung idoot nga ikaw Job nakasala gyud ka. Si Job pwede man gyud mo angkon. Kay wa man gyud siya makasala. Di gyud siya mo angkon nga nakasala siya. So sa Job 10:13, no, ningon siya nga, I know there is something nga natago diya sa imong kasing-kasing. That means doon na na sa imong sulod. Nga wa lang nimo gipahibalo. Wa lang nimo gipakita. Nga nganong imo ning gibuhat nako, there is something hidden deep in your heart. Amen mga igsoon. Di malas lang si Job kay sayo pa man kayo ingon si Brother Lee, very early in the divine revelation. So wala pa gipadayag. But in the New Testament, hallelujah,
Kini nga misteryo gipadayag na diha sa mga apostoles. No, sa Ephesians 3:9, praise the Lord, gisulti ni Paul. No, kining mystery na tago sa tanang kapanahunan karon gipadayag na. Unsa man ang misteryo mga igsoon nga ang Dios gusto mo paambit sa iyang kaugalingon nga na sa tao. Amen mga igsoon. Ang Dios nagpakatao aron nga ang tao himong Dios sa kinabuhi ug kinaiya. Praise the Lord! Aron ang tao magpadayag sa Diyos. Busa wa mahimuot ang Diyos sa taong matarong lang sa manihog. Amen? Busa iyahang gihukasan, gihubuan, iyang gigunog, giguba si Hob. Kaya nga naman, gusto siya nga si Hob mapulihan og Diyos. Amen mga igsoon? Tukuron siya balik pinaagi sa kinabuhi ug sa kinaiya sa Dios. So mao ni ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Mao ni ang tubag mga igsoon, no? So gingon gani sa ato speaker diri. So nganong daghan kag pangutana usahay nganong nahitabo man ni? No? Unsa may hinungdan nga nidangat maninako nga sige man ta kog tigom. Muhalad pa gyud. Amen. Muhalagad pa gyud. Nganong niabot man eh? Ang tubag mga igsoon usara, ang pamatigayon sa Dios. Hallelujah! Ang tubag anang mga pangutanahang why nganuman usara, God's economy. Gusto ang Dios nga makabaton kag dugang niya. Gusto ang Dios nga matukod kag dugang diha niya. Matukod sa dugang diha nimo. So, hinaot klaro ta mga igsoon. No, salamat nga karon niya tanining panahon na. No, nga nakasabot ta unsa di ay ang naa sa kasing-kasing sa Dios. Letter C, God's economy is to dispense Himself into our being so that our being may be constituted with His being. Ipaambit niya ang kaugalingon sa atong pagkatao. Aron maumol siya nga ninato. This can be accomplished only by God's dispensing Himself into us as the divine life. So, ang paagi nga siya mapaambit nga ni kanato, pinaagi sa pagpaambit sa iyang kaugalingon ingon nga Dios nung kinabuhi. Unang nianhi siya, hallelujah! Praise the Lord! Sa iyang pagpakatao, dili lamang siya pulong nga nahimong unod. Sa Juan 1:4, in Him was life. Diha niya, naa ang kinabuhi. Praise the Lord! Amen. Unya sa 1 Jesus, I have come that they may have life and may have it abundantly. So di lang kay tagaan tag kinabuhi, tagaan ta niyang dagaya nga kinabuhi. Praise the Lord. So mao niyang naa sa iyahang kasing-kasing. Muna niagi siya og kaykayan, niagi siya kamatayon, niagi siya ni nidangat siya diya sa pagkabanhaw. O sa iyang pagkabanhaw, ano sa nitabo niya mga igsoon? Nahimo siyang espiritong taghatag o kinabuhi. Ang katapusang Adam, nahimong espiritong taghatag o kinabuhi. Hallelujah! Bisan kinilang nga pananahon mga igsoon, daghan kayong mga magtotoo nga wa gani makasabot ani. Amen? Ilang naibawan ng Ginoo namatay, nabanhaw, mikayab. Tuwa na ron sa langit. Pero wa sila makabantay. Sa usa ka bahin tinuod na, physically ang atong Ginoo tuwa na. Pero wala sila kabantay. Nga dunay di ay unang Korinto 15:45. Amen mga igsoon, dapat kitang tanan nakasabot, nakamemorize. Amen. Niining bersikulo ha. Kung wa ka makamatikod aning bersikulo ha, wala ka sa pahiuli sa Ginoo. Wala ka sa Lord's recovery. Nga naman, wa magkakabalong ang katapusang adami ay nahimo ng life-giving spirit. Nahimo na siyang espiritong taghatag o kinabuhi. Grabe na ka-importante. Amen mga igsoon, kay kung dili pa siya na imong espiritong tagatag o kinabuhi, unsaon man niya pagpaambit ang iyang kaugalingon nga ninato? Wala gyud. Walay paagi nga matuman ang iyang walay katapusang pamatigayon. Praise the Lord, no?
Unya sa Roma 8:2, sa dihang mubukas ta niya. No, mudawat nato siya. May mo siyang law of the spirit of life. May mo siyang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Asa man diha sa atong espiritu. So in short, sa diyang kita mitong midawat sa Ginoo. Ang Ginoo misulod, mipuyo ug nasagol na sa atong espiritu. Gibuhi niya pag-usab ang atong espiritu. Amen mga igsoon, kaniadto atong espiritu patay. Amen. Gani gisgutan pa din no? Sa unahan, isgutan natin rin ang pagka-importante sa atong espiritu, no? Sa Roma 8:6, no, dili lang kay ang Ginoo buot nga mahimo siyang kinabuhi sa atong espiritu. Gusto po niya nga mahimo siyang kinabuhi bisan sa atong hunahuna. So, sa atong salabutan, no? Muna siya, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. So, gusto siya nga, hallelujah, dili lang kay ang atong espiritu buhi. Gusto siya mahimong kinabuhi bisan sa atong salabutan. Yeah, sa 11:10, no? If the spirit of the one who raised Christ Jesus from the dead, he who raised Christ Jesus from the dead, he will also give life to your mortal bodies. Maghatag po siya og kinabuhi sa atong lawas nga may kamatayon. So, ang pamatigayon sa Dios, hallelujah, gikan sa atong espiritu. Hallelujah! Mahimong kinabuhi. Pero di lang sa espiritu, bisan ang atong salabutan, atong kalag, atong pagbati o pagbuot, puno niya sa kinabuhi sa Diyos. O sa ngadto-ngadto, bisan ang atong lawas nga may kamatayon, mga igsoon, gusto siya mapuno pod niining kinabuhi. Regeneration, transformation, glorification. Tulo ka ang no, sa buhat sa Diyos generally, aron nga matuman ang iyahang tinguha nganhi kanato. Then sa letter D, ningon siya, the leadership in the New Testament ministry is the leadership of the controlling, God-given revelation of God's eternal economy. So mga igsoon, kita wala ta gidumalahan og tao. Kinsa may nagdumala nato? Ang langit nung pananahon. Of course, si Kristo nagdumala nato, pero dinhi, no? Maghisgot ta vision sa pananahon, no? According to Paul, no, sa Acts 26:19, therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Wa siya ningon nga I was not disobedient to Jesus. I was not disobedient to Peter. Usa may ang gingon, I was not disobedient to the heavenly vision. That means kining tawhana gidumalahan sa Diyos nung pananahon. Amen. So mga igsoon, dapat yay kini nga pananahon makita nato o kini nga pananahon magdumala sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Amen mga igsoon. Kung dunay problema sa atong panimalay, problema sa bana o asawa, usaray hinungdan ana. Amen mga igsoon. Wa kayo nato maklaro unsa ang pananahon sa pamatigayon sa Dios. Isang problema sa iglesia. Amen mga igsoon, tungod na sa kakulang nato sa pananahon. Tingali nakadungog ta, tingali nakasabot-sabot ta, pero dili gyud siya pananahon nga nagdumala nato. Di gyud siya pananahon nga nagkontrolar nato. Amen mga igsoon. So I hope, no, tonight ang Ginoo mamulong natong dugang. Sige naman tang makadungog ani, pero kung maklaruhan gyud ta sa pamatigayon sa Dios. Hallelujah. No, madumalahan ta niini nga pananahon. O ang atong pag-alagad, hallelujah. Dili na kay nag-agad-agad lang og tao, nagsunod-sunod lang, no? Sa bago pa ka, lipay kay ka, kay pinangga kay ka sa mga igsuon, gibibibibi kag mayo. Pag-abot sa panahon, hinahinaya na kag bunal, hinahinaya na kag latigo, sultian na kag sakit. Unsa may mong buhaton?
abi manakog nindot kayo ning iglesia. Haskang. No? O wanta madumalahi sa langit ng pananahon. Mayubos ta, mapandol ta, muatras ta. Amen mga igsoon? So, kumutan na utag tao, lisod kayo mga igsoon. Dapat madumalahan ta sa langit ng pananahon. Letter E, different teachings other than God's economy separate us from the genuine appreciation, love, and enjoyment of the precious person of the Lord Jesus Christ as our life and our everything. So mao kuno ni ang sukdanan. Amen mga igsoon, sa genuine New Testament ministry o another teaching. Kaya ang tinuod nga pagpangalagad sa bagong tugon, bagong saman, maghimo nato nga mahigugma og dugang sa Ginoo. Maghimo nato nga maka-appreciate ta dugang sa persona sa atong Ginoo. Mainlove ta og dugang sa Ginoo o makapaymulos tag dugang sa Ginoo. Any kind of teaching nga bali, lahi ang epekto kaysa ani mga igsoon, mga hangin na siya sa pagtulunan. Tanang mga pulong, no, usahay makadungog ta, bisan pag mga igsoon musulti, natay madungog, unya unsa may mabati nato. No? Murag tag mauga sa sulod. Murag ma-discourage ta, mawadan tag kadasig. Kana nga pagpamulong dili na sumala sa God's New Testament economy. Okay, the different teachings of the dissenting ones cause envy and discord among the believers. So, doon na na'y pagsinahay, doon na na'y discord, dili pagsinabtanay, which are contrary to love, the end, the objective, and the purpose of the apostles' charge to remain in the teaching of God's economy. So, dagan siya og mga gipamulong, no? Ngadto ni Timoteo, dagan siya og mga charge, but the end of the charge is love. Okay, sa letter F, God's divine dispensing defies the believers. Ang Diyos nung pagpaambit sa Diyos, maghimo natong mga Diyos. Actually, related rin sa atong more revival, no? Diri dispensing sa atong more revival, ang isgutan niya sa Episo, transmission. Amen, mga igsoon, pagpalatay. Kaya ng transmission, mas kusog-kusog lang na siya kaysa dispensing. Kaya ng dispensing medyo slow, no? Gradual, no? Pero kanang transmission sa manang kurinti, dili na basta-basta. No? And He transmitted all things to the church. Grabe ang atong Ginoo mga igsoon, no? Ang iyang fourfold power. Kung sa to? Resurrection power, ascending power, subjecting power, heading up power. Kining upat ka mga gahom nga gisyutan sa Episo 1, gikan niya nga ulo, iyang gipalatay, gitransmit diha sa iglesia, which is His body. No? So diri, sa atong kasinatian, no? Kaning dispensing God, may tabrag bundak pa, pulto diha sa iglesia. Pero alang nato individually, no, sa atong kasinatian, this is divine dispensing. Diyos nung pagpaambit, maghimo natong God in life and in nature, but not in the Godhead. For the building up of the church, the body of Christ, and for the preparation of Christ, of the bride of Christ, to usher in the kingdom of Christ. So, matukod ang iglesia nga lawas, maandam ang pangasawuno ni Kristo. For this purpose, God became a man to humanize Himself. Ano yung mga terminolohiya nga giimbento ni Brother Lee? No, kay wala ko no ni sa English nga vocabulary, dili ma-express kining divine reality. Diyos nung realidad, walay bokabularyo sa English. No, kung mabasa kag dictionary, walay term diya nga manize. Na pagyud. Then He dispenses Himself as life into us to Godize us. Wala na. Wala ni sa dictionary ng lapas na ni. In His life and nature, but not in the Godhead. So doon ay manize. Siya nagpakatao aron mahimong tao, mamanize. Unya kita pug kuno,
Iyang gipaambitan aron maggadayos ta in life and in nature, but not in the Godhead. Okay, atong dunganan mga igsoon ang letter G. Amen. God's intention in His economy is to dispense Himself in His divine Trinity, the Father, the Son, and the Spirit, into His chosen people. God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. Atong basahon balik kanang last na God's only goal. Amen. God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. Atong duha-duha ko ng mga igsoon. Amen. Amen. English together. God's only goal in time is to dispense Himself into us day by day. Cebuano. Magkayo magkadungan. Amen. Osbon ko na nato ba? Amen. Sige. Ang God's only goal in time. Amen mga igsoon? Asa man karon naata sa kapanahunan. Right? Doon ay eternity past. Doon ay eternity future. Now we are in time. Unsa may tuyo sa Dios kining panahon sa kapanahunan? Walay lain to dispense Himself. Pagpaambit ra gyud sa iyang kaugalingon nato. Amen. Kada semana, kada bulan, adlaw-adlaw. Oh Lord, adlaw-adlaw. Lord Jesus. No? Pero ambot lang og kada adlaw magyud. Sa akong kasinatian, doon na gyud mga adlaw nga wala gyud. Amen. Malipat gyud ta. Amen mga igsoon. Karong adlaw na ba? Nakapaambit pa ang Diyos ato karong adlaw? O sawa pa mo muani karong gabi una, nakapaambit pa ang Diyos? Ganiyang buntag ba? Doon na ba dispensing ganiya? Hallelujah! Di yun nato ni si Piaton mga igsoon. Kay maurag yun ni ang goal sa Diyos. Sa kapanahunan, wala siya lang tumong. Pagpaambit ra gyud sa iyang kaugalingon nato. Adlaw-adlaw. Kay pinaagi sa pagpaambit, matukod ang iglesia. Matukod ang iyang lawas. Pinaagi sa pagpaambit, maandam ang pangasawunon. Bisan pa ang kasundaluhan. Amen mga igsoon. Nga mo'y mupukan sa kaaway sa Dios. O mo'y makaangkon, no? Maangkon sa Dios balik ang yuta alam niya. Wa na gyoy laing paagi. Mao lang gyud ang Dios nung pagpaambit. No, sabi tawo kawita kong balita. No, kaning China ba maldito kayo? No, sige urang daog-daog ng mga Pilipino diya sa West Philippine Sea. Nawata sa Espiritu sa maglago tab, kiruhan mo tawhana salig ba kay gamhanan. No? Hunaw na ko palit ang daghang armas okay ron. Na, pero kanang una na hulog na. Amen mga igsoon. Kung gusto tang masulbad ang mga problema karon sa kalibutan, usaray paagi. Mana makaliso na po ka sa Espiritu, Lord Jesus. Ginoo, ambit dugang ang imong kaugalingon ngan hinamo. Aron may mapuno nimo. Aron may mahamtong. Maandami sa imong pagbalik. Wa na laing kasulbaran mga igsoon. Amen? Dili ng pagpamalit og daghang armas. Dili ng pagtrain og daghang mga sundalo. Wag yun. Di yun na makasulbad sa problema. Amen? Usa naman itong buhaton. Magpapuno og Diyos.
Hallelujah! Okay, sa Roman numeral 2, nagpakita ni nga alang sa Diyos nung pagpaambit, pinaka-crucial yun, mao ang atong espiritu. Amen, mga igsoon? So, atong basahan pagbalik. In the blueprint of God's original intention, man is the center of the entire universe. And the center of man is His Spirit. Wow! Grabe ang tao. Ang tao di ay may sentro sa universo. Diba? Sa kabuhatan, tanang butang, gibuhat niya, langit, yuta, tanang kabuhatan. Dayon ang katapusang gibuhat, kung saman, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion. That means, kanang pinakaulahing gibuhat, maunay pinaka-importante. Maunay pinaka-sentro sa universo. Pero, doon na po'y sentro ang atong pagkatao. Kung sa may sentro na ito, mga ison, the center of man is His Spirit. So, tiyan yung tapat. Ang sentro sa tao, mao ang iyang espiritu. Amen. Okay, A. Tundunganan mo ison. The heavens are for the earth. The earth is for man. And man was created by God with a spirit, that he may contact God, receive God, contain God, worship God, lead God, fulfill God's purpose for God, express God, and be one with God. Speaker ani nagingon, without the Spirit of God and our spirit, the universe is empty and we are nothing. Kung wala kuno ang Espiritu sa Diyos. Espiritu ba ang Diyos, mga igsoon? God is Spirit! Pero bisan pag Espiritu ang Diyos, kung wala tay Espiritu, walang gihapon. Nga naman, kung wala atong Espiritu, dili ta makakontak sa Diyos. Dili ta makadawat og Diyos. Dili ta makakontain sa Diyos, kasimba pag kinabuhi sa Diyos. Amen, mga igsoon? O kini kuno nga atong Espiritu, mao'y nakapahimo natong lahi sa tanang mga mananap. Amen? Kanang unggoy, mura man po kuno nagtao. O gani ubang mga scientist mo ingon nga, ang tao gikan sa unggoy. Tinuod bagod, mga igsoon? Lahi. Nga naman, kayang unggoy walay espiritu. Pero kitang tao, nay espiritu. Hallelujah! Pero di ta mo exercise sa atong espiritu, mura lagi apon tagunggoy. Oh Lord! Amen? Mura lagi apon tagiring, mga oras. Mura giro, mupaghot. Mao nang importante gyud kay mga igsoon. Mapainomdom mo yung kita nga doon na tay espiritu. Man, God has put eternity in man's heart. Ang eternidad gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing. Huwag ka na mao ang atong espiritu. So we should never neglect our spirit. Especially kung inigbata na ito. Puro magyapon yung pagpamulungan. Pareha naman sa morning revival. Amen. Inigbata na ito. Sa may atong buhaton. Usahay, pagmata, mangitag cellphone na yun. Bakay message bago, no? Skill na. Ni Ana po din. So, malipat ah. Amen, mga igsoon? Imbis nga maliso sa espiritu, tuwata sa atong cellphone, makalag na dayon ta. Oh Lord! Oh Lord! John 4:24, God is Spirit. 1 Corinthians 6:17, unsa man?
Hallelujah. He who is joined to the Lord is one spirit. When we exercise our spirit, we have the reality of all these things. No? Kaning tanang mga butang din nga gisgutan. Okay, letter B. Without God being the Spirit, and without us having a spirit to contact God, to be one with God, the whole universe is empty, and we are nothing. Okay, letter C. Due to the fall, men have not only overlooked and neglected the human spirit, but also have been even refused to admit that man is a spirit. Grabe, no? Tungod kuno sa atong pagkahulog. Na-overlook na to, no? Nakalimta na to, na-neglect na to, napasagda na to ang atong tawanong espiritu. Of course, namatay man pud gud ang atong espiritu. Unya hangtod nga di na gyud gani ta. Ang tao nga hulog, nga grabe, di na gyud gani mo ila nga kita dunay espiritu. Mo na ipasama na lang ta sa unggoy lagi. No, di na mo dawat nga lahi ta kay sa mananap. I-classify na lang kita nga mga animal puta. No? No. Mo na musuko gani animal kang dako. Animal na kita. Di na kita mutuo nga natay espiritu. Okay, letter D. Man as a vessel to the exercise of His Spirit was to receive God in Christ as the tree of life, so that of our innermost being for His transformation into precious materials for God's building, God's eternal expression. Number 1, the breath of God has become our human spirit. And our spirit is God's lamp to contain God as the oil and to give us light. So nasayo ta asagikan ng atong espiritu tungod sa pagginhawa sa Dios. Right? The breath of God became our human spirit. Nya sa Proverbio 20:27, ang atong espiritu lampara ni Hiyuba, lamparahan ni Hiyuba, containing God as the oil to give light. No, nadala siya og kahayag. Okay, number 2. But through God's recovery in His salvation, man's spirit is regenerated, rebuilt, reinforced with a vivified, sevenfold intensified spirit. So ang atong espiritu nga lampara, nadaot mga igsoon, no, nabuwak tungod sa pagkahulog o pagkadaot sa tao. Salamat, praise the Lord. Kaniya mituo ta, nidawat sa Ginoo. Doon ay recovery nga nahitabo sa atong pagkatao. Kung sa may nahitabo mga igsoon, ang atong espiritu gianak pag-usab, gitukod pag-usab, o gipa ligunan, pinaagi nining vivifying, sevenfold intensified spirit. Okay, number 3. Central government and the most prominent part of man's being should be his spirit. A man who is ruled and controlled by his spirit is a spiritual man. No? So dapat, no, ang sentro kuno, central government. Dapat yung central government, muna yung nagdumala. Amen? Dapat kuno ang nagdumala sa atong tibok pagkatao, maugidunta ang atong espiritu. Mao po doon tani ang pinaka-prominent, no? Pinaka-inila o pinakalabaw nga bahin sa atong pagkatao. Mao ang atong espiritu. No? But sad to say, many times, no? Ang prominent nato sa mga brothers ang atong hunahuna. Sa mga sisters, sa may prominent. Ang pagbati, emotion. Di po noon tanan, napoy mga brother nga emotional po. Napoy mga sister nga. Pero generally, ang lalaki, mga brothers, huna-huna mo'y kusog. Sister po, pagbati mo'y kusog. So, dili kuno dapat. Amen? Unsa may dapat mo'y pinakakusgan. Mao ang atong espiritu. Kaniunta mo'y pinaka-prominent. Amen?
But many times, no? We are not centered, we are not focused in our spirit. No? Napag-iuban, no? Face-centered. Kaya bang conscious kay ta sa atong naong? No? Face-centered, di ba? Labi ng mga babae. Napo ibang mga lalaki nga conscious kay sa ilahang lawas, no? Anang mag-gym yun, mag-kuhan yun, kay para skulado yun. No? Conscious kayo. Amen? Napag-yun sa Philippians 3:19. Nagisgot si Paul sa mga Epicureans. Diba mo sa mga Epicureans, mga igsoon? Gihimo nilang Diyos ang ilang tiyan. Stomach-centered. Kaon, inom, wa na lang yung huna-huna. Ha? Namidag ko mga tiyan rin. Usama ni bra. Di ba kata stomach-centered ali? Dagaya lang. Amen mga ison. Pero dapat dili ang atong tiyan mo isintro. Karon trend na. Amen? Dili lang sa mga dagkong tiyan. No? Nayubang mga tao nga grabe ka conscious sa ilang gikaon. O nakuso kayo ng mga vegan ba? No? Veganism, di mo kaon o karne. Kana ragyong utang ragyod, gulay ragyod. Conscious kayo sa iyang gikaon. Pero dili conscious sa iyang espiritu. Stomach-centered naman yapon na. No? Gabi yun, di yun mo compromise pa. Ingon si Pablo, eat what is served on the table. Unsa ko na dalit sa lamisa, Pero may kay di kuha na, kay karni man na. Di magkumukaw karni, utang ragyod ako ha. So, muna usahay. Muna kinanglan ta mo exercise sa atong espiritu, mga igsoon. Oh Lord! The most prominent part of man's being should be his spirit. Okay, letter E. The strategic and central point of God's economy is the divine spirit dwelling in our human spirit. And the two mingled together as one spirit. The mingled spirit. Praise the Lord! So, di nilang kay natay espiritu. Ang atong espiritu karon good news. Nasagula na, gipuy-an na sa espiritu sa Diyos. So we are one spirit with the Lord. Usa na ta ka espiritu sa Ginoo. Buhi na ang atong espiritu. Lagsik na ang atong espiritu. Okay, so the great way to fulfill God's economy, so one, is for us to live and do everything according to the Spirit by exercising our spirit. So, diri, sa Biporani, naisgutan ko sa speaker si Daniel. Diba? Si Daniel sa daang tugon. No? Bisan ang si Haring Darius, the king. No? Bisan sila Gentile, dili sila katauhan sa Diyos. Wa sila mo ila ni Hiyuba. But, nakaingon si Darius, Daniel is a man with an excellent spirit. Excellent kuno ang espiritu ni Daniel. Amen mga igsoon? Mao nang sa iyang pagtrabaho, government employee man to si Daniel. Diba kaya nagtrabaho siya on behalf of the king of Persia. Now, Persia man at that time. So naa siya sa gobyerno. O nahimo siyang usa sa tulo ka mga chief minister sa Persian Empire. Kailan ka Persian Empire? Usa siya sa tulo ka chief minister. Nya under nila, doon ay mga satraps, no? Kanang mga governors, pero tulo sila nga chief minister. O niya, excellent kayo ang iyang espiritu. To such an extent, nga nasuya niya ang iyang mga kauban o katong mga under niya, nangita sila og
bikil. Nangita sila og butas diha ni Daniel. Wa gyud sila makitang apan sa iyang pagkatao ug sa iyang pagtrabaho. To sa extent nga wa na magilaing paagi ning patumba nato ning tawhana, pinaagi na lang yun sa iyahang Diyos. No, kay si Daniel nagsimba mag-Diyos. Busa gimaniubra nila si Haring Dario nga ilang gihulhugan nga sulod sa kabulan matingali no? Paghimo og balaod nga sulod aning 30 ka adlaw. No, walay mo simba og laing Diyos. Ang simbahon ikaw lang yun, Haring Dario. Kato ila hatong maniobra kay balo man gyud sila nga si Daniel di gyud mo simba og laing Diyos. Wala gipangitaan na lang gyud. Wa man gyud makita. No, way corruption, wala bisag unsa. No? So, wa na gyud di gyud nato ni patumba ni tawhana. Pinaagi lang gyud sa pagsimba. So mo tong ilang gimaniobra hangtod nga naghimo gyud kasuguan, balaod gisulyuhan dayon, ila lang gyud hulhugan ng hari. No, nga ana, so gipatuman. Agoy pagkadungog ni Daniel kay di magyud siya makadawat. Usa may gibuhat, niuli siya. Niadto siya sa iyang lawak. Abrihan niya iyang bintana paingon sa Jerusalem og nagampo. Katulo sa usa ka adlaw sama sa iyahan ng nabatasan. Amen mga igsoon. So si Daniel dili kay nagampo tungod kay dunay dakong panginahanglan. No, katubatasan na gyud niya. No, so di na mausab. Bisan pa'y doon na pa'y degree nga di na mo simbag lain, dili pwedeng mausab. Grabe kayo. Ang iyang giset nga time for prayer, nobody can change. Bisan pagkinsang haria, dili ug dili mausab ang panahon nga akong igugol sa pagampo diha sa Ginoo. Grabe ka seryoso siya sa iyang prayer. Amen mga igsoon? Og tungod ana, nakit-an gyud siya butas. Sakpan man gyud siya kay nangabri pa pug bintana, may tawag wala na lang. Report na yun. Agay, ni Agay nagsupak-supak. Daniel, nag-uul in town si Haring Dario. Gilangan-langan pag yun niyang judgment. No, kay gusto pag ginutan niyang salbaron kay Daniel. Unya kay, sige po tagulog. Mahal nga hari, wana, human na ba na, gisilyuhan na ba na, balaon na ba na. Di na yun na pwedeng mausabang usupak, ana. Itambog na yun na sa langob sa leon. Why nahimo si Haring Dario? Balhog si Daniel dito sa langob sa leon. Pero ningon pag yun siya, kahibalo ko nga ang imong Diyos magluwas nimo. Kuyaw si Dario. Kay balong yun siya nga. So gibalong, kay kabalaka, kay imong Diyos. Luwasod ka sa imong Diyos. Tinuod man, tibok gabi si Dario, wa katulog. Sa iyong kadlaon, dagan din siya dito sa langob. Daniel, kumusta man? Giluwas ba ka sa imo ang Diyos? Ingo mo Daniel nga, gipadala niya iyang manulunda. Gitakong ang baba sa leon. Alipay sa Dario, hulbot na yun. No? Pagahuman, katong tanang mga nagmaniobra, mo'y gisilutan. Naghimo na pong laing balaod. Kinahanglan ng tanang tao musimba sa Diyos ni Daniel. Praise the Lord! Excellent spirit mga igsoon. Amen? Nga naman to tungod kay iyag yung gi-exercise ang iyang espiritu. Hallelujah! So, he built up the habit of exercising his spirit. Gihimo yun niyang batasan. Mao man ang pinaka main point diri gud, no? Nga magtukod gyud ta og batasan nga mag-exercise, mubansay sa atong espiritu. Kanang pagampo niya katuloso sa kadlaw, mao na iyang habit, no? Dili na to kaingon nga kanang anarang aktuha. Sige na niyang gihimo. Amen, nahimo na niyang batasan. So, because of that, praise the Lord. Nahimaya ang Diyos. Bisan ang mga hintil, ang hari nga si Dario, miila
sa Diyos ni Daniel. Amen mga igsoon? Praise the Lord! So labi ta mo exercise sa atong espiritu. Labi ang mga hintil mga igsoong makaila sa Diyos. Praise the Lord! Pero di ta makaila, di ta mo exercise sa atong espiritu, usahay mapakaulawan pa hinuon nato ang Diyos. No, balong mga Kristohanon mo na daghan na ding istorya. No, kay nga naman wa man ta nag-exercise sa atong espiritu. Pero kung ma-exercise sa atong espiritu, mahimaya ang Diyos. Mapasidunggan ang Diyos. Niya sa tuningon siya, whenever we turn to our spirit and exercise our spirit, we touch the body. Natandog nato ang lawas. Why? Because the body is in our spirit. Ang realidad sa lawas sa Ginoo naa sa atong espiritu. Hallelujah! Mabitaw na nga sa una mingong nga basta iparehistro na ng iglesia, relihiyon na. Wa man ta kasabot gud nga ang iglesia lokal, no? Ang lawas ni Kristo lunlon espirituhanon. Amen mga igsoon? Kaya realidad sa lawas naa sa atong espiritu. So ang lawas ni Kristo dili nimo marehistro. Pero ang lawas ni Kristo, doon naman siya practical nga pagpadayag. Nga mao ang mga iglesia lokal. Unya ang iglesia lokal, duha ka bahin. Na espirituhan ng bahin, doon na po'y physical nga bahin. Amen? So ang local church is both physical and spiritual. Spiritual yet physical. So na ang physical, mo na giparehistro. Pero ang spiritual, adi na marehistro. Amen mga igsoon? So, ang lawas ni Kristo, ang realidad naa sa atong espiritu. So, kung wala ta sa atong espiritu, wala ta sa realidad sa lawas ni Kristo. Bisag naa pa ta sa iglesia lokal. Amen! Sige patagtigom, sige patagalagad, pero di ta mo exercise sa atong espiritu. Wala ta sa realidad sa iyahang lawas. 3, atong dunganan. Whenever we are in our spirit, unsa man? We overcome the world. We cannot sin. The evil one cannot touch us. And we are guarded from idols. Oh Lord. Hallelujah. No? Sumatod ng kikanta ganiya. No? Dayon, sa John 14:30. No? Ang Ginoo ningo, no? The ruler of this world is coming, but in me, he has nothing. No? So, kung imong basahon ang footnote diha sa Ginoo, ang dautan, no hope, no chance, wa gyud in anything, no possibility, wala gyud posibilidad nga matintal niya ang Ginoo. Nganuman mga igsoon, kay ang Ginoo kanunay gyud nga nabuhi sa iyang espiritu. Praise the Lord! So, kung nata sa atong espiritu, makadaog ta sa kalibutan. Dili ta makasala. Amen. Ang dautan dili makatandog nato. O mapanalipdan ta gikan sa mga Dios-Dios. Okay, let's go to Romans numeral 3. The key, nagisgot na rin sa Yahweh. Together. The key to receiving the divine dispensing of the divine Trinity and being a channel of His dispensing for the saints brought in life and their enjoyment of Christ is to exercise our spirit, which is to fan our God-given spirit into flame. Praise the Lord! So ang Yahweh, the key is to exercise our spirit. The key to receiving the divine dispensing of the divine Trinity, being a channel, is to exercise our spirit. And our exercising of our spirit is to fan our God-given spirit into flame. Mao ni ang pagpaypay. The more ta nga mo exercise sa atong espiritu, the more nato nga gipaypayan ang atong God-given spirit into flame. Letter A, dungan mag-ison. Amen. Amen.
No? So diri na isgutan po kaning godliness. No? Ngayon si Paul, no? Exercise, gingnan niya si Timothy. Exercise yourself unto godliness. For bodily exercise is profitable for a little, but exercise unto godliness is profitable for all things. Amen? Having promised not only in the present age, but also in that which is to come. Amen, mga ison? So, mas tagaan yun nato dakong pagtagad ang exercise unto godliness compared sa bodily exercise. Ano po ng bodily exercise po? No, kanang mag-basketball, mag-hiking. Amen? Pero samtang nag-hiking, exercise unto godliness. Oh, Lord Jesus. Uban, mag-jogging. Amen. Ang uban, wala jogging-jogging. Labi ng mga sister tungkol sa kalagang trabaho sa panimalay. Wala panahon. Amen. Love, map, lampaso, silhig, limpyo, luto, laba. Syarong di ka panginton. Mabiyat ang nabiyaan ko ganiha kay, uy, alas 5 na akong singot mo pa may undang tulo. Laba mo pugong tibukan lagod. Oh, exercise. Amen. Kana pa'y jaggingon ni mo. Mag-jogging ka. Ay mong lago lang yapon. Pero manglaba ka, maka-exercise pa. Malimpyo pa imong labunon. Pagkanindot. Amen, mga ison? So, ang kaning godliness kuno, a living that is the expression of God. The issue of the divine dispensing of the divine economy. So ang lugwa sa Diyos nung pagpaabit ng saman, godliness. Pero kaning godliness depends on the exercise of our spirit to live Christ in our daily life. Then letter B, tanawa diya. The word exercise implies forcing. If we Christian wants to be strong and wants to grow in the Lord, we must force ourselves to use our spirit until we build up a strong habit of exercising our spirit. Praise the Lord! Pugsun gyud kuno nato ang atong kaugalingon nga mogamit sa atong espiritu hangtod ma-build up na nato kining strong habit of exercising our spirit. Pinakasayon gyud sa mga igsoon. Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Brothers! Oh Lord Jesus! Sisters! Oh Lord Jesus! Brothers! Oh Lord Jesus! Sisters! Oh Lord Jesus! Brothers! Oh Lord Jesus! Sisters! Bisan ana lang exercise, mabaw ani mo kinsay kanunay nag-exercise o kinsay dili kaayo mo exercise. Sa imong tinawgan lang daan, mailhan na kung sige ba kang nag-exercise o wa kayo ka nag-exercise. Amen, mga ison? Mabawan ni mo tong runner kung ining padaganon bitaw ni mo, mabawan gini mo tong runner gini tawana, okay, kusog kay mo dagan. Pero katong dili gyud hinaganon, kani wala ni. Dili ni. Amen, mga igsoon. So, pugson ang atong kaugalingon. Sama kuno ni magdula kag piano. Kung imo kuno nang buhaton kada adlaw, wow. Moabot ang panahon. Bisan pag way suga, bisan pag piyungan. Wala. Nga naman, hanas na kayo. It becomes a part of your being. Di na mo tanaw nota, wala na. Makadungog lang, play na yun, lagi mangyayana. Nga naman, exercise na. Letter C, to exercise our spirit is to fan our spirit into flame. Okay, 1.
1:6 refers to the gift of God. Verse 7 indicates that what God has given us is our regenerated spirit, our mingled spirit of power and of love and of sober-mindedness. Thus, 2 Timothy 1:6, no? So, fan into flame the gift of God which is in you. For God has not given us a spirit of cowardice, but of power and of love and of sober-mindedness. So ang atong nasagol nga espiritu, espiritu sa gahom, espiritu sa gugma, o espiritu sa katinaw sa una-una. Labi kang mo exercise sa imong espiritu. Labi kang makusgan. Labi kang mahigugma. Labi kang mutinaw sa imong huna-huna. Grabe ning pag-exercise sa atong espiritu, mga igsoon. Amen? Power, love, and sober-mindedness. Kaning power is related to our will. Love is related to our emotion. Sober-mindedness is related to our mind. Amen, mga igsoon? So, maunang, once mo exercise ta sa atong espiritu, bisa ng atong kalag, mga igsoon, matransforma yun. Amen? Ang atong will, ang atong emotion, o ang atong mind, ang atong una-una. Okay, 2. We save ones have the capital. Praise the Lord! Doon na tayo kapital, mga igsoon. Kapag mga tao ron, sige kong pangitag kapital. No? Asa ka tamangulag kapital, ani? Nanatay kapital, mga igsoon. Sulti mong tapad. Amen, bad. Nanatay kapital. Sir. We have the capital to live the Christian life and the church life. Ato pagkindugangan and the family life. Isa may kapital na ito, mga igsoon. Our God-given Spirit. Ang atong Espiritu magihatag sa Diyos. Grabe na ang kapital. Amen. To live the church life. To live the Christian life. Bisa ng atong family life. Personal life. The capital is our God-given Spirit. Amen. Then sa 3, fire is in our regenerated spirit, which is indwelt by the Holy Spirit. Actually, our spirit is the fire. Now, there is a Luke 12. Now, ang Ginoo ningon siya, I came to cast fire on the earth. Yan kuno ang Ginoo aron magunsaman. Magsabwag og kalayo. Amen? Kung sa man nga kalayo, mga igsoon, mao niyang kalayo sa Espiritu. Amen! Hallelujah! Musahay atong bation nga atong church life nga mura magkapalungon. No, atong tigom mura may kay kalayo. Mura magbugnaw. Kulang sa exercise. Dapat, no? Ang atong espiritu kanunay nagtilaab, no? Kanunay nagsiga. Sama na ito pagpasiga. Exercise. Gamiton. Bansayon. Pinaagi sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Hindi lang pagtawag, pinaagi sa pag-ampo. Hallelujah! Napag ito'y gustong may tabo. Nga, say magunaw-una akong matigulang na kami sa asawa, no? Kami na lang duhas balay. Magunsa na lang kami. Kauna-una mo anak, mga igsoon. Ninduta kay no nga. Wala lang buhat doon. Mag-ampo. Prayer meeting kada adlaw. Buntag, hapon, gabi. Wala man, nung sermon. Di nakalakaw kay tigulang na. Mao na akong plano. Amen? Pero sa kabay po ko, ano man
Sugdan di ay karon. Magulang patag matigulang. Amen? O may daghan na magtigulang rin. Unsa may gipangbuhat ninyo po? Nangunsa man po mo dito? Sa inyo Amen? Ma-excuse natin na uban, kinanarbaho pa man busy pa man pero hindi nila kalakaw ba? Kamu na lang duwang magtiayon. Mga bata, wa na diha. Basing nagsige na lang mo. Lalis. Sa ka nga. Ang imong lapunon, imong lamagi. Bisag asap lang ni mabutang. Uli anon, yan yung panaha. Magsige lang na gana. Wag yun, di malas kayo. Amen? Pero doon nagyoy mga igsoon nga, hallelujah. No? Ingon si Brother Ron, bisa rin niyang asawa, usay madungon niya. No? Sa ilang balay, nagampo uban sa pipila ka mga sisters. Amen mga igsoon? So, dili raon ta, mahimo natong madungog lang ba nga malingaw ta. No? Pag-uli na to, mamalandong ta, ginoon saon, magyun ako nga ma-exercise na ako akong espiritu. No? Daghang kayo nakalas akong panahon, ano sige tabi, no? Sa TikTok pag yun. Oh Lord, bisag mga tigulang, Ginoong Hesus. Paggaba, mga tigulangan. No? Lami tatong, amen. Magtiayon, magatubangay ba? Oh Lord Jesus. Ampo, Ginoo. Nung dumi ang imong pamatigayon. Nung dumi si Brother Sio. Brother Manuel ugma muadto sa Ormoc, oh Lord. Ha? Nimni si Brother Antonio, ganyan nagampo na ko nila. Oh, bayo ginang, amen. Basta na ibawat nga adunay mga lihok, atong dalon sa pagampo. Amen mga igsoon. Nang usahay wa puta kay balugod. Wala. Ha? O manglarga ni sila ugma dito sa kuan. Wato sila og Sibo, dayon lao sila dito sa Liti, kay na sila blending rin to. Yan, mga tigulang na biyan atong iampo, kay. No? Pasinig, kabuhion sa aeroplano ba? Oh, Lord Jesus. Daghan kay tag-iampo mga igsoon. Daghan kay mga igsoon ng aluya. Wag yun, nag-ampo. Ampo, taon saan mo tani? Lord Sri Kabiri, manong tata? Munyag pampuon, muampura ka usawa, nahuman na dayon. Ha? Oh Lord. No? So, unsa may pasabutan na? Wala nato nahimong batasan. Maunay akong gigakuyawan mga igsoon. Nga matigulang ko nga wa na ko mabatasan ang pag-exercise sa akong espiritu. Luoy kayo. Yan, natigulang na lantas payuli. No, nya wa gyud nato ba na habit ba? Wa gyud nato ba na batasan ang pag-exercise sa atong espiritu. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Ginoong Hesus, no? Lord, dinumduming mga tigulang Ginoo. Sa among taliwala, bitaw say mag-uurbi ako. Tanaw kong mga tigulang ba? Para kong ma-discourage kay Lord, ug ako'y matigulang, no? Ito mga itsura, parihara mo tingali ko, ani? No? Nanigulang na lang niya, mag-away lang yapon sige. Dapat labing na unta nakaayo kay. Napuno na gunta sa Diyos tong gugma. Nahubog na gunta sa Diyos tong pino. Amen? Yeah, sige rin yapon lalis na unsa naman Diba? Sa kadugay ni mong ininom sa 40 nakakatuig. Sukad sa imong pagkaluwas, di. Siya rog, di pa po nahubugan ha. Kada adlaw ka niinom sa Diyos tong bino, buwang na ginuntakas Ginoo. Amen. Sige na kita kapangitag tao, sangyawan, nangaluyap, pisitahon, ati manon, ana ginunta, kahit hubog na god. Oy, abot lang kung sa'yo nakahubog na to. Ha? Kung sa'yo nakapuno ka na to, ani? Napuno, pag ka sa espiritu. Ay, basta mo yung nangasaba, mga iso, di ba? At mamo, kining topic, diri,
Okay, letter D. Oh, ganay oras day. Ganay ba sound? To exercise our spirit, we must deal with the parts of our soul surrounding our spirit, our mind, emotion, and will. A spirit of power is a spirit with a subdued and resurrected will. So related sa will. Spirit of love is a spirit with an emotion filled with God as love. And spirit of sober-mindedness is a spirit with a renewed mind. Number 2, our dear Lord Jesus is the shepherd and overseer of our soul. Our soul is our inner being, our real person. The Lord shepherds us by caring for the welfare of our inner being and by exercising His oversight over the condition of our real person. 3, because the exercise of our spirit is likened to the parts of our soul and is so vital to living in the reality of God's economy, we need to cooperate with our Lord in His heavenly ministry by establishing the soul of the disciples. 4, to establish the souls of the disciples is to establish them, number 1, in their mind, that they may know and understand the Lord and the things concerning Him. Number 2, in their emotion, that they may love the Lord and have a heart for the Lord's interests. In their will, that they may be strong to remain with the Lord and do the things that pleases the Lord. Letter E, to exercise our spirit is to fan our God-given spirit into flame. Is to rejoice always, pray unceasingly, give thanks in everything, to enjoy the indwelling spirit as the secret of doing all things in. I-memorize pa kita ng versikulo ba? Amen? Kantahon pa. Always rejoice, unceasingly pray, in everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus our Lord. Pero sa kasinatian, tinood ba? Always rejoice or always mugot? Oh Lord. Unceasingly pray? Oh Lord. In everything give thanks? Bagolbol. Oh Lord. So mga igsoon, puro kita masakiton. Amen? Kinahanglan kita nga mo-develop og habit to exercise our spirit. Letter F, to exercise our spirit, to fan our God-given spirit into flame, is to set our mind on the Spirit. Number 1, when we set our mind on the Spirit, we have the inner sense of life, peace, a sense of strength, satisfaction, rest, release, liveliness, watering, brightness, comfort, pagkahayahay kinabuhiya. Amen. Di ka bayrang milyon. Amen mga igsoon. Ani atong kinabuhi. Wow! Life, peace, strength, satisfaction, rest, release. Number 2, when we set our mind in the flesh, unsa man pod? In a sense of death, a sense of weakness, emptiness, uneasiness, restlessness, depression, dryness, darkness, and pain. Ang pangutana, ma-depress ba po ang mga magtotoo? Ma-depress ba po ang mga Kristohanon? Ma-depress kaya po. Basta, dili mo exercise sa atong espiritu. Number 3, our Christian life is not according to the standard of right and wrong, but according to the inner sense of life and peace in our spirit. Amen. Letter G. To exercise our spirit into flame is to discern our spirit from our soul. Hebrews 4:12. So mao ni katong pilitin ni sa atong last week katong observing the Sabbath, di ba? Kinahanglan ta sa Word of God to divide our soul from our spirit. No? Kani atong kala, grabe kayo. Isang nagampo, bitaw ka? No? Pretan, say, morning revival ka. Kay mulos kas Ginoo. No? Nga dayon, enjoy na ka.
Yung inita, uy. Alimuot, magkayo. Pila man yung temperature ron, be? Kanatos Google, be? Tapos mao di ay, kaya perti man ay taasa sa init. Tanong, uy, na di ay kuwan, nag-heat wave na dito sa kuwan. Wala na. Imbis na paimulos kas Ginoo, gamay na kayo. Tuwa na, mga heat wave na, tuwa na ganito nga, grabe dito sa Manila, no? Grabe init. Wala na eh. Gabi ni nga itong una-una mga igsoon. Amen? Dali na kahit ang malipat niya. Kaya, uy, nabunay ni Bible. Manay ko na unsan. Unsan mo ito kung gibasan. Nawala. Magpanik. Ala, abot lang. Kasi nati ba mo na? Ako nung kasi nati, ikukuha na yun. Kaya marang mabalik. Isa pa, maulian ka ba? Magkaya, uy, nagpunay, luwa pa man ko katiwasan. Asa man yung layo. Magkaya, kaya, nakuha naman ko. Nasaag naman ko. Grabe kayo ng atong mind, no? Atong soul. O dili ni mo ma-divide ang imong soul sa imong spirit. Wala. No? Masagol na duha. Masagol. No? Habi ni mong napaka sa spiritual na. Tuwa na kaniya. Simang na ka. Number 1, we should always be on the alert to discern and deny anything that is not of the spirit but of the soul, the self. Number 2, whatever we are, whatever we have, whatever we do, must be in our spirit. Everything that God is to us is in our spirit. Amen? Abi ni mo gamay rin nga butang mga igsoon, pero dunay mga igsoon rong nag-antos. Kaya nga naman, una-una ka, kining negosyuha, ipatik din mo, murag iya, ginis Ginoo. Loan ka 100 million sa bangko, kay kikan yun sa Ginoo pagkahuman. Ang interest, 5 million kada bulan. Saan mo na mo pagbayad? Muna giingon ni Pablo nga, you have pierced yourselves with many sorrows. Gidunggab-dunggab nimo ang imong kaugalingon sa daghang mga kasubanan. Unsa may hinungdan? Nasipyat ra ka sa pag-discern sa imong spirit o sa imong soul. Abi nimo sa espiritu to, kani Ginoo sa Ginoo gyud ni. Mao na gyud ni. Ginoo, di man day mao. Imo ra man itong una-una. Imo ra man itong pagbati. Amen? Kana mga sister, daghang mailad ana. Amen? Wala makabanag palahubog. No? Ampu-ampu pa Lord kanina gyud. Pagaman? Mahay. Guwapo manggod. Abi kog mao na gyud. Palahubog man diay. Merese. Amen? Mana katawa lang ta pero daghan kay tao kapakyasan. Kay wa ta kaila unsa ang kalag ug unsa ang espiritu. Usahay pa nimo pagkaybalungan di man po ka mo exercise god. Una mo exercise gyud lagi ka. Amen mga igsoon? Kana ako masawa giludhan gyud ako na sa Ginoo. 100% sure gyud ko gikan gyud na sa Ginoo. Wa gyud ko'y pagmahay. Amen. Bahala ikaduang gwapa lang sa ilang pamilya. Pero praise the Lord. Hinatag mo po sa Ginoo. Bitaw, mga igsoon, importante kayong makailata. Unsa ang espiritu, unsa ang kalag. Kasi kanta na to, usahay mabaylo. Kalag espiritu, usahay mabaylo. Ang ano man, wa man tamahanan ng exercise ko. Letter H. To exercise our spirit, to find our God-given spirit into play, is to live the Norman church life and overcome the church degradation by pursuing Christ with those who call on the Lord out of a pure heart. Letter I together. To exercise our spirit, to find our God-given spirit into play, is to pray, to approach God in a personal and confiding manner with the interests of God, Christ, the kingdom of God, and the house of God as the goal of God's eternal. Unang Hari 8:48, no, sa diyang si Solomon, humanatukod ang templo, iyang gihalad ngadto sa Dios. Doon na siya ipagampo. Ginoo, no? Kung dunay mo ampo nimo. Amen. At ubang niining templo. That means unsa man? Nganha ni Kristo. Nganha sa iyahang sa mayong yuta nga mao si Kristo o sa
syudad nga mao ang gingharian o sa templo nga mao ang balay sa Dios. Tubaga ang iyang mga pagampo. Amen mga igsoon. So dunay mga pagampo nga siguradong matubag. Unsa man ang pagampo pagampo ngadto ni Kristo. Ngadto sa gingharian sa Dios. Ngadto sa panimalay sa Dios. So rin nalapas gamay mga igsoon. Ampo ta duha-duha. Amen. Kanang ampo nga exercise yun. Amen.